Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. So eto na nga, eto pong Philippine Police at other law enforcement teams ay dineploy na po upang arestuhin ang 18 suspect dito po sa corruption scandal involving flood control projects. So ayan mga kababayan pinadeploy na po ang ating mga otoridad para hulihin itong 18 na meron pong warrant of arrest dahil nga po dito sa flood control anomalies. Ayan mga kababayan. So PH cops deployed to arrest Saldico, 17 others in corruption scandal. Ito si Saldico, hindi ito mahuhuli dito sa Pilipinas. Sa labas po ito ng bansa. Kasi ano-ano po ito paikot-ikot po. Hindi natin alam kung nasaan na si Saldico. Pero yung iba na 17, hindi rin tayo sigurado kung nandito pa sa bansa. So itong 17 ito, kasama si Saldico ay meron na pong warrant of arrest. Silipin natin kung sino-sino itong mga kasama sa 17. Ito po yung listahan mga kababayan ng 17. Check lang natin Check natin kung sino yung mga ang tawag ngayon dito mga kababayan, mga fugitive. Kasi meron na po silang warrant of arrest. Alright. Today, November 21, so kahapon po ito. The 5th, 6th, and 7th Division of the Sandigan Bayan issued whole departure orders. So, dati kasi lookout bulletin So, whole departure order, ibig sabihin kung nandito pa sila sa Pilipinas, hindi na po sila pwede makalabas ng bansa. At kung nasa labas na sila ng bansa, may proseso po para mabalik sila dito sa Pilipinas. At kasabay po ng whole departure orders ay meron pong warrant of arrest para sa mga taong ito. Sino ba to? Ayan mga kababayan, Saldico. So nandun na po ito sa sa ibang bansa. At ito pa, sino to? All of the Department of Public Works and Highways, Region 4B. Grabe Halos lahat na matataas sa posisyon dyan sa Mimaropa. DPWH Region 4B. Walang mga korap. Pinangunahan ng kanilang director, Regional Director Gerald Pakanan. Dapat sir, diretso. Hindi po pakanan o pakaliwa. Dapat diretso, di ba? Pag naglilingkod tayo, dapat diretso. Hindi pakanan, hindi rin pakaliwa. Kumanan, si Pakanan. Regional Director. Sino pa ba to? Ayan, Assistant Regional Director. Kasama rin. Ito ay Director na raw ng Bureau of Maintenance. Assistant Regional Director. Kakapal na mukha nito mga to. Tataas ang posisyon, Tapos sila yung mga sangkot sa sa anomalya. Grabe. Assistant Regional Director, Hepe ng Construction Division, Hepe ng Maintenance Division, OIC ng Quality Assurance and Hydrology Division. At miyembro pa ng Bids and Awards Committee. Ibig sabihin, kasama to sa mga rig na mga bidding. Grabe itong mga taong ito. OIC ng Chief Planning and Design Division. So halos lahat ito mga kababayan ay kumita po at nagkaroon ng kickback dito sa flood control anomaly dyan po sa Mimaropa, Region 4B. Tama ba? Magkamali ko, Mimaropa, Region 4B. Buti wala pa akong naririnig sa sa Calabarzon, Region 4A. Wala pa akong naririnig ito pa. Sino pa? Accountant. Ito talagang ma-involve to kasi alam mo, pera na ito Siya yung naghahawak ng mga papel di ba? Membro pa ng Bids and Awards Committee. Project Engineer 3. Nako. Material Engineer. Pero mo, Project Engineer 3, Material Engineer, nadamay doon sa kalokohan ng kanilang Regional Director. Alam niyo mga kababayan kasi pag nandyan ka sa DPWH, lalo-lalo na kung bago ka pa lang. At syempre kapag bago ka pa lang, straight ka. Wala Hindi ka pwede magigpit dyan. Kasi talagang yung sistema na. Sabi nga nila, sasabay ka sa sistema kasi kung hindi ka sasabay sa sistema, hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng maging straight. It's either mag-resign ka o kaya susunod ka doon sa sistema.
Kaya kung ikaw ay malinis at ayaw mo ng korupsyon, huwag kang magtrabaho dyan, lumayas ka dyan. Dahil hindi mo sila kaya. Minsan akong napunta dyan. Nagigpit ako. Ano sabi sa akin? Huwag higpitan yan. Bakit, sir? Yung contractor niyan, si congressman. Wala na. Wala na mga kababayan. At sino pa ba yung mga kasama dyan sa merong warrant of arrest at whole departure order? Itong mga miyembro ng construction company ni Saldico. Formerly Sunwest Construction and Development Corporation. Sino-sino yung president and chairman of the board of directors? Si Alcazar. Si Benaventura, treasurer at miyembro ng board of directors. At yung kanila mga board of directors, Aldon, Kao at Ngo. Ayan mga kababayan. Next page. Tingnan natin. Ito, sino pa to? Ganun din. So, yan mga kababayan yung mga na-issue po ng warrant of arrest. So, wala dito si wala dito si Martin Romualdez. Pero sabi ni Pangulong Marcos mananagot din daw si Martin Romualdez. So, yan mga kababayan yung mga wanted ngayon na pinaghahanap ng mga otoridad. At ito pa. Ito, mga kababayan, kilala niyo ba yan? Ayan po si Harry Roque. Si Harry Roque. Ang tagal na po nitong nagtatago, hindi na po ganyan itsura niya. Hindi na po siya cute. Wala na yung gandang babae. Ni Harry Roque. Wala na po. Naluma na. Paano ba naman tago ng tago at sobrang stress? Tapos naglalakad na lang siya doon sa the Netherlands. Ginagamit pa yung Duterte para manatili siya ron. Kunwari lang naman na sumusuporta kay Duterte to. Kaya lang sumusuporta kay Duterte. Kasi nga, yun ang dahilan niya para magstay sa the Netherlands. Kaya gamitan lang yan. Ano ba balita kay Harry Roque? Hinihintay pa ngayon ang utos mula sa korte para sa pag-i-issue ng Interpol Red Notice kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito ang sinabi ng Department of Justice matapos sa budget hearing ng kagawaran at attached agencies nito kung ano ang status ng kaso ni Roque na isa sa inireklamo dahil sa niraid na pogo sa Porac, Pampanga noong nakaraang taon. So yung pogo po, issue ng pogo. Court order para sa Interpol Red Notice at kanselasyon ng passport ni Atty. Roque, hinihintay pa. Patay ka na. Yari ka, Harry Roque. Ano ba yung Red Notice? Check nga natin para alam natin. Ano ba yung Red Notice? Kasi sabihin, may Red Notice na si Harry Roque. Pero hindi naman natin alam yung Red Notice. Di ba? Ang alam lang natin, disconnection notice Diba? Alam natin mga disconnection notice. Kasi nga, hindi tayo makabayad Kasi ang bill natin, 1,900. Sabi ni Marcoleta nun, kapag below 2,000 ang nyo, kuryente ninyo, sasagutin niya na raw. Sasagutin daw kapag siya nanalo. Walang yan, nasa na pangako mo, Marcoleta. Tama, Harry Roque ba nasabi ko kanina? Si Marcoleta po. Walang iya ka, Marcoleta. Makatanggap na kami ng notice, yung disconnection notice. Hindi po red notice o blue notice. Disconnection notice dahil nangako ka. 2,000 babayaran mo. Tapos ngayon, nagsisigaw ka dyan sa INC. Puro ka yabang, puro ka ngal-ngal. Puro ka pasikat dyan sa Senado. Tapos yung pangako mo sa taong bayan, hindi mo tinutupad. Walang iya ka. Kaya pati kami, yung mga below 2,000, nakakatanggap ng notice. Buti na lang, hindi red notice. Delikado yun. O kaya blue notice. Buti natatanggap namin, disconnection notice lang. Pero mahirap pa rin yun kasi kapag naputulan kami ng kuryente, napakainit nun. Kaya ako nananawagan kay Marcoleta, Sir, yung pangako mo naman, galing-galing mo magsalita nung nangangampanya ka. Tapos ngayon wala na, kinalimutan mo na yung pangako mo. Para kasi boy 10K 2K na nga lang, di mo pa matupad. Walang ya ito mga politikong pulpul na ito. Puro lang pangako. Ang galing mangako kapag nangangampanya. Di ba? Tapos ngayon, pag nanalo na,
madali naman lapitan. So ang hirap hanapin. Tulongges to mga to. Walang iya. So, pagtiisan niyo muna yung mga yung mga notice sa inyo, yung disconnection notice ha. Pero bayaran niyo na muna. Mukhang wala kayong aasahan kay Marcoleta. Okay, so ano ba yung red notice? Napunta na tayo sa disconnection notice. Naalala ko lang kasi puro pangako yung mga pulpul ng mga politiko na yan eh. Interpol red notice, ano ba ito? Ang Interpol red notice is an international request, okay? Issued by Interpol. So Interpol po ang nagre-request, hindi po Pilipinas ha. Interpol po ang nagre-request. Okay, request issued by Interpol asking law enforcement agencies worldwide. Okay, worldwide. Patay ka. Okay. Worldwide ka nga hanapin. Kahit saan ka magtago, mahahanap ka. Kasi worldwide eh. Worldwide yung mga mag-request ng Interpol sa lahat ng government enforcement agencies worldwide. Anong gagawin? To locate. Hanapin ka. And provisionally arrest a person. Hahanapin ka at aarestuhin ka who is wanted by a member country, usually for prosecution or to serve a sentence. Nako, Hari Roque, hari ka nga. Kapag lumabas na ang red notice, kasi ang gagawin maghihintay tayo ng utos mula sa korte para sa pag-i-issue ng Interpol red notice. So pag lumabas na po yan, ito po nga Interpol, nako, mananawagan po sa mga enforcement agencies sa buong mundo, Hari Roque, buong mundo. Nandiyan ka lang sa the Netherlands, saka magtatago dyan. Siguro maghukay-hukay ka na dyan habang maaga pa. Kasi pag lumabas itong red notice, ikaw ay huhulihin. Hanapin ka muna syempre at provisionally arrestin ka para sa yung investigasyon. Kasi hindi pa naman siya ipoprosecute o magsiserve ng sentence. Kasi, di ba, alam ko, kinakailangan pa niyang humarap sa korte. Okay, so yan mga kababayan. Yari ka, Roque. Magtago-tago ka na. At kapag yung passport ay na-cancela, wala na. Wala ka na talagang pag-asa. Pag nabigyan ka ng red notice, na-cancel ang passport mo, goodbye, Hari Roque. Sigurado magpapasko ka sa kulungan. Dito sa Pilipinas. Kasama mo si Diego. Sino pa ba? Makasama na ito dyan sa Nako. Pero baka magiging masaya to sa kulungan kasi panay macho. Mga metato yung mga kasama na ito. May hilig ata to sa mga topless. Nako. So ayan mga kababayan, ni isa-isa na po etong mga wanted. At ito pa, isa pa sa pinaghahanap ng batas ay etong si Cassandra Leong. Natatandaan niyo pa ba si Cassandra Ong? Ito mga kababayan, balikan lang natin, sino ba to si Cassandra Ong? Okay. Sabi po ng DOJ, itong si Cassandra Ong, incorporator ng Whirlwind Corporation. So, po yung kasama ni Hari Roque nung sila'y namamayagpag pa dyan sa Pogo. So, siya po ay incorporator ng Whirlwind Corporation at allegedly, siya ay associate ni Alice Go. O si Alice Go, nasintensya na ng life imprisonment o reclusion perpetua. Ito naman si Cassandra Ong, pa rin at large. So, ibig sabihin, pinaghahanap pa rin po. Hindi alam kung nasaan. Si Ong ay nakakulong dati sa House of Representatives. Pero siya po ay nakalaya dahil nagkaroon ng transition from 19th Congress to 20th Congress. Okay, before any case was filed. Okay, so yung qualified human trafficking charge has since been lodged
and authorities are now chasing her under a warrant of arrest. So meron din pong warrant of arrest si Cassandra Leong. Okay. Asa na ba si Cassandra Leong? Ako, alam nyo, tip ko sa inyo, tanongin nyo si Dan Fernandez. Kasi textmate sila na ito eh. Ni Cassandra Leong, textmate sila eh. Saka nagtatabagan pa nga yung dalawa eh. Saka iba yung ngiti eh. Iba yung ngiti ni Dan Fernandez. Kapag, saka ang lambing-lambing niya kapag nagtatanong siya dito kay Cassandra Ong. Talaga to si Dan Fernandez. Halatang halata eh. So itanong nyo kung nasaan si Cassandra Ong. Baka alam ni Dan Fernandez. Bago tayo magtapos, basahin lang natin yung ilang comments. She walked free because Congress was in recess. So yun po yung mali ng gobyerno. Hindi po agad siya nakasuhan. So wala pong kaso. Nagkaroon po transition 19 to 28 Congress. So nakalaya siya. Pero kung may kaso na po dati, hindi na sana siya nakalaya. Pero syempre, alam na. Tanungin nyo kay Topacio. Si Topacio naman kasi yung yung legal counsel ni Cassandra Ong. Ask Cheese for her whereabouts. Si Cheese ba? Si Cheese ba ang dapat tanungin? Alam ba ni Cheese Escudero? May nawala, may kumita. Most likely may kumita dyan. I suspect huge money has something to do with her easy disappearance. Bakit nakawala? Walang gamit ang nag-custody sa kanya. May money involved dyan. Hindi maasahan kahit may custody. Imbestigahan kung sino ang nagpatakas dyan. Dati, sinabi, inilipat pa sa correctional facilities for women. Tapos ngayon, wala na. Ito mga kababayan Cassandra Ong pinalaya mula sa Correctional Institution for Women. So dati talaga nakulong siya dyan sa correctional pero pinalaya. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian na nakalaya na mula sa Correctional Institution for Women, si Cassandra Ong ang kinikilalang kinatawan ng Pogo firm na Lucky South 99. Sabi ni Gatchalian, Mr. President, actually nagulat din ako. Pareho tayong nagulat kasi tinututukan ho natin itong case. I was advised that dahil nung nag-recess po yung Congress, pinalabas ho natin siya because pag nag-move from one Congress to the other Congress, pinapakawalan ho natin yung na-detain dito. Yun ang dahilan. Di ba? So, kakababayaan ng gobyerno. Di ba? Bakit hindi agad kinasuhan? So, na-detain lang dahil kasi siya tawag doon, yung ano ba tawag doon? Yung contempt. Tagal ko inisip. Na-cite for contempt. Kaya siya nakakulong. Pero nung nag-move po from 19th to 20th Congress, pinakawalan na po si Cassandra Ong. Ayan. Kaya, ito, tingnan nyo. Tanong nyo kay Dan Fernandez. Kung may idea siya kung asan si Cassandra Ong. Tanong nyo kasi sila yung magka-text Nagtatawagan pa nga yung mga yan Ay, Dan Fernandez! Nasa na ba ang iyong best friend na si Cassandra Leong? Nasa na si Cassandra Ong? Para may kasama si Alice Go. Si Alice Go, siya lang mag-isa. Ayaw nga ni Alice Go, mga kababayan, na mapunta sa Correctional Institution for Women. Pero hindi pwede yun Kasi once na ikaw ay nasintensyan, automatic, ikaw ay mapupunta sa correctional. Parang po yan, parang mga sa lalaki naman, kapag ikaw ay nasintensyan, ikaw ay mapupunta sa bilibid. Sa babae naman, Correctional Institution for Women. Okay? Kaya, Mr. Dan Fernandez, baka meron po kayong idea, nasa na po yung best friend ninyo, si Cassandra Ong. Ito pa ang tanong, bakit pinalaya? Alam naman na napakibigat ng kinaharap na kaso ang tao. Ang taong bakit pinalaya? At sino ang nagpalaya? Baka naman nagkaroon na naman ng lagayan o bayaran. Nagtatanong lang po, sana may paliwanag sa taong bayan. Yung nga yung paliwanag. Ito na nga po yung paliwanag. Diba? Kasi nga po, kapag nagpapalit po ng
ng from 19th to 20th Congress at wala namang kaso, na-contempt lang, pinapalaya po yung kanilang pinakontempt. Sabi naman ng iba, for humanitarian reason, why not? Pwede naman daw siyang magbago, give her chance. Ayan, kanya-kanyang opinion di ba? Kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang mga pananaw. Di na to mahanap, magparitoke ng muka. Ayan, sabi naman ng ilan nating kababayan. So yan, pinaghahanap na po ang mga wanted. Si Cassandra Ong, si Harry Roque, at yung si Saldico, at etong mga, matitindi tong mga makakapalamukha ng mga opisyalis ng Region 4B. Yan po sa Mimaropa, DPWH. Kapal na mukha nitong mga ito. Ang lalaki na ng sahod nito, guys Ang lalaki na ng sahod nito. Mga sahod nito, nandun lang sa ATM, pasok lang ng pasok. Kasi mas malaki yung SOP, yung kickback. Dapat talaga ito pagsisipain Kaya dapat talaga ito, makulong itong mga walang hiyang ito. Okay, so ilan po muna mga kababayan Abangan natin kapag lumabas na po ang red notice kay Harry Roque at wala na po siyang pagtataguan, sigurado bibitbitin na siya pabalik ng Pilipinas. At si Cassandra Leong ay pinaghahanap ng otoridad. Tanungin nyo kay Dan Fernandez. At doon po sa mga kababayan natin na nakatanggap na po ng notice, ng disconnection notice. Galing po sa Meralco. Kung below 2,000, kahit nangako si Marcoleta, bayaran nyo po dahil wala po talaga mangyayari dyan. Magaling lang po mangako yung mga politiko na yan. Pero pag tutuperan na yung pangako, wala. Huwag niyo na pong asahan yan. Si Mr. 10K, tingnan nyo, kinalimutan na kayo. Pati ito si Mr. 2K, wala na rin po yan. Wala pong kwenta yan. Puro lang dak-dak yan. Okay, so ilan po muna. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.